الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. Pagkatapos na sinalaysay niya sa atin yung tungkol sa pinakamalaking layunin sa ilmu ng mantik ay yung tawag dito pananaliksik sa istidlal, na sinabi niya sa atin na hindi ka makakarating sa istidlal hanggang sa hindi ka muna dumaan doon sa mga alfaz, kasi kailangan mong kilalanin. Kumbaga sa atin na hindi ka makakapag-isip kung hindi yung mga salita na binibigkas mo na hindi mo alam kung ano-ano ang mga yun. Hindi nga ito pangangatawan. Kaya sabi niya, dapat lang na pag-aralan unang-una ay yung mga ilmo o kaya kaalaman tungkol sa mga alfaz, sa mga salita na binibigkas natin. Tulad ng magpapagawa ng bahay, na yung carpenter na dapat alam niya yung mga sangkap o kaya kagamitan na gagamitin niya sa pagpapatayo ng bahay. Dahil kung hindi, paano siya makakapagpatayo ng bahay? Imposible na makakapagpatayo siya ng bahay na wala siyang kaalam-alam sa mga kagamitan. Dahil doon, kailangan niyang alamin yung mga gagamitin niya. No. Kaya sabi niya, dapat sabi niya, ang magsasaliksik sa ilmu ng mantik, na kailangan din niyang pag-aralan yung mga lafaz, yung mga salita. Na doon sa salita na yun, sa mga lafaz na iyon, nabubuo ang mga qadiyah. Nabubuo ang mga qadiyah. No. Na doon sa mga qadiyah na yun, doon magmumula yung tinatawag na istidlal. Doon magmumula yung tinatawag na istidlal. So, kailangan alamin natin yun. So, sabi niya, mag-uumpisa tayo sa mabhasul alfaz. Kumbaga na, ang pagsasaliksik sa mga alfaz, mga salita. Pag-aaralan natin ngayon kung ano ba itong mga binibitawan natin na mga salita. Alam ba natin yung kahulugan nito o hindi natin alam ang kahulugan nito? Ariyo. Alam ba natin ang kahulugan niya o hindi natin? Halimbawa, sasabihin mo, Zaidun. No, alam mo ba kung ano ang kahulugan ng Zaid? Ay, luto ko. No. Siyempre, ano ang kahulugan ng Zaid? Ano ang kahulugan ng Zaid? No. Pangalan ng isang tao o kaya katawagan na tumutukoy sa isang lalaki o kaya isang tao. Ano? Pag sinabi mong Zaid, ang kahulugan ng Zaid, ang Zaid lafzon, isang alfaz, isang salita, isang lafaz. No, na ang tinutukoy niya ay katawagan na tumutukoy sa isang lalaki o kaya isang tao. Sige man na Zaid. No, aqsamul lafzi, mga klase ng alfaz, mga klase ng salita. Yan qasimul lafzu ila mufradin wa murakkabin. Hinati-hati daw yung lafaz, yung salita, ila mufradin, sa salitang mufrad, katulad yung halimbawa natin na Zaidun, wa murakkabin, at salitang murakkab. Yung nga murakkab, nag-i-jumla. Gi-jumla sa mga nahu. Yung nga murakkab, nag-i-iputuan sa jumla. Hinati-hati daw yung salita sa dalawa. Unang salita na salitang mufrad. No. Pangalawang salita na salitang murakkab. Hindi mana mufrad at saka murakkab. So, ngayon tatalakayin niya yung isa-isa. Kung ganun, fal mufradu papasiha. Yani, idha aradta ma'rifata kullin minhuma, fa'aqulu laka al-mufradu. Na ang mufrad, yani fal lafzu al-mufradu. Ang lafaz na mufrad, na huwa siya na lafaz na mufrad, laysa lahu juz'un, wala bagay, yani huwa siya na mufrad, bagay, laysa wala lahu para sa kanya na bagay, juz'un parte, walang juz'u.
Juzo na alin? Hindi ibig sabihin na walang juzo. Halimbawa, Zaidon. May juzo ang Zaid wala? Meron. Di ano? Zaya, da. Yun ang juzo niya. Ariw. No. Pero anong tinutukoy niya dito na mufrad? Ang tinutukoy na mufrad na malaysa lahu juz'un. Bagay na wala para sa kanya na bagay. Juz'un juzo o kaya parte. Yadullu na nagsasaad siya na juzo. Dilalatan maksudatan. No. Ng pagsasaad na layunin. Pagsasaad na layunin. No. Dilalatan maksudatan ala juz'il ma'nal muradi minhu. Sa parte ng kahulugang layunin minhu mula sa kanya, mula sa bagay na yun. Kumbaga na, sabi niya dito na, ang tinatalakay natin na mufrad, alis na tayo sa mufrad. No, ibigay na lang natin halimbawa Zaidun. Huwa si Zaid, ma ay bagay, laysa na wala lahu lima para sa bagay na yon, juz'un, bahagi, o kaya parte, juzo. Wala siyang parte na yadullu na magsasaad siya na parte, dilalatan maksudatan. No, na sa bagay pagsasaad na layunin. Halimbawa, pag-iwaiwalay mo yung Zaid, magiging Zaid, magiging Ya, magiging Dal. Na kung yung Zaid na yun, ano ang kanyang tinutukoy? Meron bang tinutukoy na layunin? O wala? Wala. Ayun yung tinatalakay na ayun yung sinasabi na kailangan na yung juzo na nagsasaad na dilala maksuda. Kung hindi na, hindi pwede. No. Dilalatan maksudatan ng pagsasaad na layunin. Ala juz'il ma'nal muradi minhu sa parte o kaya sa juzo ng kahulugang layunin minhu mula doon sa bagay na yun. Wadhalika sadikun ala arba'i suwarin. At iyon, iyong mufrad na ito o kaya itong mufrad, wadhalika al-mufradu, no, na sadikun ala arba'i suwarin. No, sumasakop siya ala arba'i suwarin sa apat na mga larawan. Pamana itong tinatawag na mufrad, nasakop niya apat na larawan. Apat na larawan. No. Una, ma laysa lahu juz'un aslan. Bagay na laysa lahu, na wala lahu para sa kanya, para sa ma, juz'un, juzo, aslan, simulat sapul. No. Ma laysa lahu juz'un aslan. Wala, bagay na wala siyang juzo, aslan, simulat sapul. Anong simulat sapul ng Tagalog? Anak? Ay, hindi. Aslan mansubun bil asli khafid ay fil asli. No. Ma, yakni lafaz. Itong mama na ito ng kaulugan niya, lafaz. Lafaz na wala lahu para sa kanya, para sa lafaz, sa ma, juz'un, bahagi o kaya parte, aslan. No. Simulat sapul. No. Paano yun? Bi an yakuna ala harfin wahidin. Bi an yakuna sa bagay na sa halimbawa o kaya sa paglalarawan na ang kalagayan niya na malay sa lahu juz'un aslan na ala harfin wahidin ay nasa isang letra. Kaba'il jarri, tulad ng ba ng huruf jar. Yung ba ng huruf jar, meron ka bang bahagi ito? Wala na. No, meron yung arko niya, yung bangka niya, tsaka yung tuldok, yun ang juzo niya, ariw. Ariw. Wawawil kasami, at saka yung waw huruf kasam. No, na yun yung waw o kaya yung ba na wala na yung hati, simula pa lang na ba niya? Parte. Pero kung ispellingin mo, bago may parte, di ba no? Ariw. Pero kung hindi mo ispellingin, isulat mo kaagad, alif, ba, ta, nasaan ang mga parte nun? Wala na.
Na yun, no? Na yun ay kasama yun o kaya sakop yun ng tinatawag na lafdul mufrad. Lafdul mufrad. Sakop yun ng lafdul mufrad. Kaya kailangan na intindihin mo yun na kasama sa tinatawag na lafaz ay yung iisang letra, na itong isang letra na kung putol-putulin mo na wala, ay hindi na yan maputol. Hindi na nang putol man, ariw. Paano? Tulad ng isang butil ng bigas, paano pahatiin? Kung yung isang plato, pwede pahatiin, no? No, pero pag isang butil, pwede ba? Wala na. Kasi simulat sa... parang meron yun, simulat sa pool, ano yun? Sa simula pa lang, no? Simula pa lang na wala ng bagay na pwede pa mumati. Halimbawa, bigas na dingan kabagi. Na yung pilosopi na sabi niya pwede pa. Naswagi-swari na. Ariw, yung harina. O kaya yung alikabok, katiin mo man yung alikabok. Ariw, yun yung tinatawag na bagay na kapag pinutol mo na din. At yun nga mismo yung isang butil na yun na wala ng halaga. Naputulin mo pa na mas kaya na. Ariw. Ibig sabihin wala. Kasi yung bagay na yun sa atin, sa isipan natin na hindi na yun pwede putulin. Paano pa putulin? Kung isang saging, okay pa, ariw. Hati tayo. No, pero yung ganun, yung isang butil ng bigas, hindi na. Tulad ng mga huruf, mga letra. Yung mga letra na wala na yan mga parte, wala na yan bahagi. Pag sinulat mo alif na hindi pwede sabihin mo, na may ito alif, na mala alif. Ariw, wala naman sa ganun sa salitang Arabic na mayroong malaking alif at saka maliit na alif. Hindi katulad sa English na sabi niya mayroong big letter, mayroong small letter. Ariw, pero sa Arabic nanda, impuluga malaki na langon malaki. Ariw, impuluga maliit na langon maliit. Laban yan, walang malaki, walang maliit. Isa yun. Pangalawa, matarakkaba min aksara min juz'in. Pangalawa na bagay, yan ni lafaz, tarakkaba na nabubuo siya naman min aksara ng higit min juz'in sa isang parte. No. Higit sa isang juzo, walakin. Ngunit, la yadullu juz'uhu, hindi nagsasaad yung juzo niya. Hindi nagsasaad yung juzo niya, juzo ng ala ma'nan sa ma'na. No, ibig sabihin na hindi nagsasaad ng ma'na, katulad ng zaidun. Yung zaidun, pag hinati-hati mo yung zaidun, totoo ngang may hati. No, ngunit, pag pinag-iwalay mo, meron bang tinutukoy yung isang letra? Kahit dun sa pangalan na Zaid na hindi mo matukoy. Tiga meron na kayong mga abbreviation. Ariyo, yung mga katulad ng NCR, mga ganun nila, to, at ng mga abbreviation yan to, ariyo. Totoo may abbreviation yung taluto alitra na yung isa lang, N. Sige nga. Ariyo, sige nga, sabihin mo anong kahulugan ng N. Meron na kayong middle initial. Yung middle initial na meron yung pina-exit lang yun. Ariw. Ngunit pag pinag-iwa-iwalay mo yung zayada, na magtutukoy ba yun o kaya magsasaan ba yun ng kahulugan? Wala. Dadin. Yun sabi niya, walakin, ngunit, la yadullu juz'uhu ala ma'nan, hindi nagsasaad yung juz'u niya, yung parte niya, yung parte nung lafaz na yun, nung ala ma'nan ng kahulugan, hindi magsasaad ng kahulugan yan. Mutlakan. No. No, sa bagay, no, mutlak. Yani, mutlakan, pangkalahatan. Ibig sabihin ng mutlakan dito, na hindi magsasaad sa bagay, pagsasaad yan, wala talaga. Ni isa, basta tiro na mutlakan ng pangkalahatan na din, wala siyang isasaad, wala siyang tutukuyin ni katiting. Wala. Wala siyang tutukuyin ni katiting. No. Saan ang halimbawa? Kal-qaf, tulad ng letrang qaf. Na yung letrang qaf na lafaz yan, hindi lafaz. Ariw. No. Fi istiqlalin. No. Doon sa salitang istiqlal. No. Qaf.
doon sa salitang istiklal. At kung tanggalin mo yung kaf, mangangahulugan kaya yung kaf na istiklal o hindi? Hindi. Hindi. Ariw, tulad halimbawa ng alin? Tulad halimbawa ng pinto. Pag may nakita kang pinto, mangangahulugan ba na bahay o hindi? Hay? Halimbawa itong bahay na ito, ha? Ariw, itong bahay na ito, na kapag tinanggal mo yung pinto, mangangahulugan ba yun ng bahay o hindi? Pag linabas mo nandun ka, ito bahay dito, tinanggal mo yung pinto, doon mo linagay. Nangangahulugan ba yung pinto na bahay o hindi? Ha? Nangangahulugan? Hindi. Hindi nangangahulugan. Kauto. Bakit? Kasi yung kahulugan ng sarili niya ay walang tinatawag na dilala maksuda. No? Ayun ang isa doon. No? Waliyai at salitang at letrang ya fi siyadatin sa salitang siyadatin. No? Siyadatin, pamumuno, istiklal, independensya. Ano yun? Independensya. Ano yun? Independent, ano yun? Malaya, ito. Independent. Tulad ng iya doon sa salitang siyada. Na pag tinanggal mo yung iya doon sa siyada, bakit? Yung iya ba, mangangahulugan ba ng siyada? Hindi. Tulad nung Zaydun, pag tinanggal mo yung salitang Zayd, ihiniwalay mo. Bakit? Yung Zayd ba, magkakahulugan na ang kahulugan niya na si Zaydun? Ano ba? Gitipog min yan. Pangatlo, malahu juz'un. Bagay, no. Na lahu para sa kanya, para sa bagay na yun, juz'un, parte. Bagay yan, ilafaz na para sa kanya sa juz'un. Meron daw siyang parte. Yadullu na nagsasaad. Nagsasaad. Meron siyang juz'u na nagsasaad. La ala juz'il ma'na. Na yung pagsasaad niya ay hindi sa juz'u ng kahulugan. Hindi doon sa hati ng kahulugan. Kal mudafi wal mudafi ilay. No, tulad ng mudaf at saka mudafun ilay. Tulad ng mudaf at saka mudafun ilay. No, na kung paghiwalayin mo yung dalawa na yun, no, halimbawa sabihin mo, sabihin mo, Abdullah. Na ito na isang juzu, ito isang juzu. Ito isang juzu. So itong dalawang juzu na ito, binuo ito na parang isang lafaz. Bakit isang lafaz? Kasi halimbawa, ipinangalan mo sa isang tao. Ipinangalan mo sa isang tao. Na ito, may parte ito, wala. Meron. Yung Abdu, isang parte. Yung Allah, isang parte. Ariyo. No. Pero yung pagsasaad ng bawat isa, kung tanggalin mo yan. No. Abdu. Bakit? Itong Abdu ba tumutukoy mo sa kahulugan niya na pangalan na Abdullah? Hindi. Kami yan doon. Dito yung utaw pa man na malahu juz'un yadullu, meron siyang bahagi na may kahulugan. Yung tayadullu may kahulugan. Yung Abdu, anong kahulugan ng Abdu? At alipin. Ariyo. Pero itong alipin na ito, hindi ito magsasaad dito dito. Ariyo. Katulad din nito, hindi ito magsasaad doon. Ano ito? Kung gawin silang isa-isa, ako pa man paghiwalayin sila, hindi magsasaad. So ano ba ang kahulugan ng Abdullah? Katawagan sa isang tao o kaya isang lalaki. Ariw. No, yun ang kahulugan ng Abdullah. Tunay man Abdullah? No, ang katawagan ng isang tao. O kaya pangalan ng isang tao. Na may kagiraon nga ro, Abdu. Nang kayo, bamiya ka ba sa mutangaran yan? Di. O kaya Allah, gumanong kang kayo, bamiya ka ba sa mutangaran ng Abdullah? Di. Ibig sabihin, hindi sila magbibigayan ng kahulugan kung paghiwalayin mo sila. Ngunit kung pagsamahin mo sila, lalabas yung kanyang dilala. Lalabas yung kanyang dilala. Anong dilala niya? Ang katawagan, isang pangalan. Parang sinabi mo rin dito sa Zaydun. Yung Zaydun na yan, kung itong Zaydun, ngayon na nakasulat Zaydun, salita yan o, lafaz yan o, ngayon nakasulat Zaydun, may kahulugan yan wala? Meron. Kasi yan ay pangalan ng isang lalaki. Pero was na pag-iwalayin mo,
Eh? Matutukoy ba niya na siya yung pangalan ng isang lalaki? Hindi na. Naglagid ba ang buhay? Di ano? Lagid ba ang buhay? Kung ito si Abdullah, sabi niya, alaman, ginawa mong isim alam, sa bagay alaman, pangalan ng tao. Ipinangalan mo sa tao. Nung ipinangalan mo siya sa tao, na Abdullah, na yung dalawa na yun, na parang iisa na yun. Lagid buhay, biyalos ka na Zaid? Lagid buhay, biyalos ka na Zaidun. Na yung Zaidun na yun, noong hindi pa sila nagkahiwalay, na mayroong kahulugan yan. Pero nung hiwalay na, kaya may bumialambon na, miya do suma na ngaran niya gitu. Katip ni, why? Iya ki, ngaran niya gina na siya. Ariyo, iya mo nga uga, ariyo, wala nang Abdullah. Sabi mo, ay ki, ngaran niya gina na Allah. Astagfirullah. No, hindi pwedeng mangyari na gano'n. So, ibig sabihin, ang sakop ng salitang mufrad, na depende, salitang mufrad na totoo, isang letra, isang salita lang, o kaya uwaw, isang letra lang na pagpunanan sa butuan sa mufrad. Kaya tinatawag na mufrad kasi yung kahulugan niya sa satiman. Sa satiman ang kahulugan niya. Kahit pa itong Abdullah, na sabihin mo, dalawang salita yan, pero kahulugan niya ilan? Ilan ang kahulugan niya? Isa. Bakit isa ang kahulugan niya? Ingara niyan na ariw. Pangalan niya, di siya satiman ni Mana. Yun ang tinatawag na dapat pag-aralan mo muna kung ano yung kuwan. Siyabot. Fakullum minhuma, na yung bawat isa mula sa dalawang iyon. Minhuma ay minal mudhafi wal mudhafi ilay. Bawat isa doon sa mudhafun ilay na yun. Si Abdu at saka yung lafdul jalala na yadullu ala ma'nan fi nafsi. Nagsasaad, tumutukoy siya na kullun minhuma ala ma'nan fi nafsi ng kahulugan sa sarili niya. Walakin, ngunit, ma'nal juz'i, yung kahulugan ng isang bahagi, hada na ito, laysa juz'an, ay hindi bahagi. No. Hindi bahagi o kaya hindi parte minal ma'nal murad mula sa kahulugang layunin. Ano ang kahulugang layunin sa Abdullah? Pangalan ng isang tao. Na pag pinaghiwalay mo, totoo na itong dalawa na ito, merong kani-kanyang kahulugan. Pero yung kahulugan niya na hindi magsasaad doon sa nais natin na kahulugan. Ito na si kabayatan mo na. Pag tinawag mo si Abdullah, no, yan ay katawagan o kaya pangalan ng isang tao. Pangalan ng isang tao. Pangalan ng isang tao. Ngalan na tao. No, tapos pag pinaghiwalay mo, itong Abdu na ito, magsasaad ba ito ng... May kahulugan to, wala? Meron, ay kahulugan yan, alipin. Ariyo, nanang ako nung bad na alipin ro. No, yun ang dahilan na hindi pag pinaghiwa-hiwalay mo yan, na hindi siya magsasaad doon sa kahulugan. Ibig sabihin na, nabunyan ko na sa sumanaw po diyan. Lagi ditong salitang Zaidun, no, na itong Zaid na hindi niya masisira siya at saka si Dan pag hiniwalay sa kanila. Okay, mawawala yung kanyang kahulugan. Hindi katulad nito, kasi ito, kung saan na ho, na isang salita, no. Pero yung layunin ay antap sa dua na pangalan ng isang tao, Abdullah. Mara na isa ata. Dahil sabi niya dito, la yadullu walakin ma'nal juz'i hada. Ngunit yung kahulugan ng parte na ito na laysa juz'an ay hindi parte minal ma'nal murad. Hindi parte doon sa kahulugang layunin. Anong kahulugang layunin kay Abdullah? Pangalan ng isang tao. Na kapag hiniwalay mo yung Abdu lang ang kinuha mo pa ma. Na ano ang magiging kahulugan ng Abdu? Nandito ba? Dasi. Kahit mapulay maranong Abdu na alipin. Hindi, alipin siya. Di ba na? Kasi depende sa katawagan. Inotigtan mo, dilala, lafziya, wad, iya. Depende sa
paggamit. No? Kung na miya si maka-electric pa na si itatago sa ako. Nagtago. O man, sa di lumait. Ha? Yan, iba tsukap po sa rangaw. Maribat tsukap po sa rangaw. Nagyan. Ato ko kami, ang ako kurenti ka. Ariw. Ganun lang kasimple yun. Min maknal murad, mula sa kahulugan na layunin, min lafdi Abdillahi, mula sa salitang Abdullah, alaman na itong halakaw ni Abdullah bilang pangalan. Bari ang ngaran na tao. Ay da alamin pangalan ng tao. Igiraso Abdullah na inibot ko nga po tao na hindi mo na pwedeng paghiwalayin yon. Ariyo. Kasi once na pinaghiwalay mo yung tawag dito, yung dalawang salita na yun, na yung isang salita na hindi na siya nangangahulugan doon sa pangalan ng isang tao na Abdullah. Niya doon. Tulad nung Zaidun, na pag hiniwalay mo yung Zaid, no, na itong Zaid na ito, na hindi siya nangangahulugan na nakasama siya doon sa salitang Zaid. Nabagit yung manan. Na, ikaapat, malahu juz'un. Bagay o kaya lafaz na lahu 5 juz'un. Meron ding parte. Yadullu ala juz'i ma'nahu. No. Yadullu na nagsasaad. Di ba ganun? No. Yadullu nagsasaad, tumutukoy ala juz'i ma'nahu. Nagsasaad sa sa parte ng kahulugan niya. Kahulugan nung Diyos, nung lafaz na yun. Pero dilalatan ghayra maksudatin, sa bagay dilala, sa bagay pagsasaad na hindi yun ang layunin. Saan ang halimbawa? Nahu? No. Hayawanun natipon. No. Halimbawa, hayawanun natipon. No. Hayop na nagsasalita. Alaman bilang alam, bilang pangalan o katawagan, ala insanin, di na naalaman na katawagan. Bilang katawagan, ala insanin sa isang tao. Pero yung pagsasaad, no, tingnan mo man, i-ijira niya sa atin. Fakullum min hayawanin wa natiqin. Na bawat isa sa salitang hayawan at saka natik, na yadullo, na nagsasaad siya na bawat isa ala juz'in, no, sa isang parte min ma'nal alam mula sa kahulugan ng katawagan. Alladhi, siya yung insanon, siya yung tao. Alladhi huwa an insanon, na siya yung tao. Paano yun? Pag sinabi mong hayawan, pag sinabi mong hayawan, magsasaad na ba yung hayawan na yun sa tao? Hindi. Magsasaad na. Kasi yung hayawan kasama na sa tao. Bagamat yung tao kasama sa hayop. Diba na ginagawa? Ginap ka na lang ito, hayop ka. Ariyo. Hindi lahat ng ahas ay nasa gubat. Ariyo. Hindi lahat ng ahas ay nasa gubat. Yung buhaya, sumatakaw, hindi lang naman tinatawag na buhaya na yung buwan. Ariyo. Yung buhaya na yun, bagamat ginawa na rin katawagan sa tao. Sa madaling salita, pag sinabi mong hayop, nangangahulugan yun sa tao. Pag sinabi mong nagsasalita, nangangahulugan din sa tao, hindi. Nangangahulugan, hindi. Nangangahulugan. Pag yung sabi mong nagtuturo, hayop na nagtuturo, nangangahulugan ba yun sa tao yung nagtuturo? Hindi. Nangangahulugan na yun. Yani kung hatiin mo man, doon sa kahulugan na tao, okay na yun. Kaya lang hindi yun ang layunin, sabi niya. Tingnan man, walakin hadihid dilalatu ghayru maksudatin. Ngunit itong pagsasaad na ito, ngunit itong pagsasaad na ito, sabi niya, na ghayru maksudatin, hindi yun ang layunin. Hindi yun, sabi niya, ang layunin. Bagamat ano ang layunin? Ang layunin na gustong sabihin doon sa hayawan na katawagan doon sa tao.
negative term nun. Hindi ang layunin doon na yung parte-parte niya. Ariyo, ay ang layunin doon na yung kabuuang katawagan sa kanya. Gitipod min doon. Na kahit pa sabihin mo na yung parte niya ay nangangahulugan sa tao, pero hindi naman yun ang ibig sabihin doon. So dahil doon, matatawag pa rin yun na tinatawag na lafzul mufrad. Ano ito? Lafzul mufrad. Parang salitang iisa lang. Hindi sila magkahiwalay. Lafzul mufrad, no, salitang mufrad. Ano ito? Tingnan ninyo. Balikan natin yun na. Fakullun min hayawanin wa natikin. Na bawat isa doon sa salitang hayawan at saka natik. No, bawat isa doon na yadullo, nagsasaad siya, tumutukoy siya na bawat isa. No, ala juz'in sa isang bahagi min ma'nal alami sa kahulugan ng katawagan. Alladhi yung huwa siya na katawagan na insanon siya yung insan. Pag sinabi mong hayawanon natin, automatic ay putruin insan. Na kung paghiwalayin mo man yung hayawanon natin, na matatawag mo pa rin bawat isa na isang bahagi ng tao, isang bahagi ng tao nagsasalita. Isang bahagi ng tao sumasayaw. Ra'aytu asadan yu'adhdhinu fil masjidi. Nakita ko isang leon na nagbabang sa masjid. Na layo na di magbang sa masjid. Ito na bahagi na yun ng balaba. Gusto lang natin ipaliwanag dito. Ariyo, bakit? Kasi yung tao, no, na tinatawag na rin na hayop. Pumuntuan sa hayop. Walakin, ngunit, hadihid dilalatu. Itong pagsasaad na ito. No, pagsasaad na ito. Anong pagsasaad? Pagsasaad ng bahagi-bahagi. Pagsasaad. No. Anong pagsasaad? Pagsasaad ng hayawan. Pag sinabi mong hayawan, matatawag na rin ba yun sa tao? Uway. Pag sinabi mong natik, matatawag na ba yun sa tao? Uway. Yan kung paghiwalayin yung dalawang salita na yun. Pwede na ba? Pwede na ba na mga hulugan na tao? Kaya pa kayo dun. No. Ngunit sabi niya, hadihid dilala ghayru maqsudatin. Ang pagsasaad na ito na hindi yun ang layunin. Hindi yun ang gusto. Nabagiti ang gusto. Ano ang gusto? Balil maksudo. Ngunit ang maksud, ang layunin, ang gusto, huwa, siya na al-maksud, aniyadullah. No. Aniyadullah na magsaad, majmu'ul lafdayni, ang kabuuan ng dalawang salita. Saan ang dalawang salita? Hayawanon at saka natikon. Magsaad yung dalawa na yon ala zatil musyakhasa. No. Ala zat, no, sa sarili, al musyakhasati, sariling musyakhasa. Piyagtaw at igabra na. Piyagtaw. At ano yung piyagtaw? Yung binukuha. No. Doon ay man na piyagtaw sa Tagalog. Tao talaga. No. Aladdat sa sarili, al-musyakhasa na tao talaga. Agiti pagminyan ro. Kanabaya pagminyan ro na hindi ang sinasabi niya na itong salitang hayawanon. No, nabaya pagminyan siya na itong salitang hayawanon natikon na ito, no, na kung paghiwalayin mo itong bawat isa dito, isa ito, na nagsasaad ba ito sa kalima insan? Salitang insan? Uway. No, nagsasaad sa sarili ng insan. Pero kung nabagito'y antab karoon. Kung sabihin mo, hayawan, nangangahulugan ba ng tao? Oo. Natikon, nangangahulugan ba ng tao? Oo. Pero hindi yun ang gusto natin. Ang gusto natin, na ang tinutukoy natin na hayawanon natin, na yung tao, ate, suta. Yun ang gusto natin. Yun ang tinatawag na that
musyakhasa ito. Itong katawan na ito, hindi man ang musyakhasa. So piyagtawat ito. Nakita mo yan? Ano pang mga halimbawa niya, we? Dalawang salita. No, pero ang kahulugan niya, isa. Magbigay nga ako yung halimbawa. Sige. Nauna. Si tanong pan sa Tagalog, kagilitan ng sibut niya nga hayawanon natin. Magbigay tayo ng halimbawa na iba. Nabalos ka nun sa yung dalawang salita pero isa ang kahulugan na. Magbigkas nga kayo. Sige nga. Halimbawa, bahay ampunan, ha? Ibarat na bahay ampunan. No? Yung bahay ampunan, ang tawag din man doon, bahay, ariyo. No? Pag sinabi mong bahay, tumutukoy na ba doon sa salitang bahay? Why? O do? No? Na pag sinabi mong ampunan, tumutukoy na ba doon sa bahay? Tumutukoy. Ariyo. Pero, pag pinaghiwalay mo yun, na hindi yun ang layunin, sabi mo, ito bahay, at sakop niya na yan. Kahit isulat ko lang yung bahay, sabi niya na okay na yun. Pero sa atin hindi. Kasi kaya natin pinag-ipon yung dalawang salita na ito. Kasi ang pinakamalaking layunin natin sa bahay ampunan ay yung mismong bahay na yun. O pa man na, ipagpalagay natin na ayama na bahay ampunan na opisina. Barat po, opisina no? Ipagpalagay natin ang kahulugan ng bahay ampunan na opisina. Kan malapod ka sa butiro. Ariyo, na yung bahay na yun, tumutukoy ba sa opisina? Hindi. Uway, katibod na opisina kayo. Ha? Meron bang opisina na mangga? Wala. Di ano? Ay, opisina na yung bahay. Ariyo. Na yung ampunan, tumutukoy na ba doon sa opisina? Tumutukoy kasi yung bahay. Walay. Langon o tuwalay. Ngunit, hindi ang layunin natin doon na yung pag pinaghiwalay sila, tutukoy na sa kahulugan niya. Hindi. Bagamat ang gusto natin sabihin, yun mismo yung bahay ampunan. Lagi kayo pa ma. Ay after nga, hayawanon natin, al-insano, hayawanon natin, ang tao, hayawanon natin. Anong gusto natin sabihin? Yung tao mismo. Ito yung gusto natin sabihin, yung tao mismo. Hindi porket pag pinaghiwalay mo, itong hayop, nangangahulugan na tao, itong nagsasalita, nangangahulugan na tao, hindi yun ang gusto natin. Ang gusto natin tukuyin ay kabuuan yan. Langunan na. Napakatimo. Na yun ang tinatawag na lafzul mufrad. Siyabot yun to? So ngayon, ngayon, anong tawag mo dyan? No? Ang tawag pa rin dyan ay lafaz na mufrad. Lafaz mufrad. Sabay sa ibang mga libro, sabi nila, no, parang isang sifat. Parang sifat at saka si mausok. Sugot nyo? Lagi do sifat ako si mausok. Sabihin mo, rajulun alimun, lalaking alim. No, sabihin mo, Ibrahimu, rajulun alimun. Ano yun? Sugot nyo to? Si Ibrahim ay lalaking alim. Ibrahim. Ibrahim ay rajulun alimun. Limon. Sabi mo si Ibrahim ay rajulun alimun. Nagina sa tinman manayat kato. Kasi kung sabihin mo, kung hatiin mo si rajulun, pwede na bang tawag kay Ibrahim? Ikaw pa kayo dun. At si Ibrahim na bay di babay. Mama. Yan o. Tapos si Ibrahim, pwede mo na bang itawag sa kanya yung alim? Iwan. No, pero hindi ang gusto natin doon na paghiwalayin mo pa itong dalawa, hindi na. Nariyo, kasi hindi mo makuha yung totoong layunin. Ito na to, pag pinaghiwalay mo itong isa, bawat isa dito na hindi mo makuha yung totoong layunin. Bakit? Ganito yan. Kung sabihin mo lang na rajulun, walang alim, natutukoy na ba sa kahulugan ng Ibrahim? Ay, ariyo. Pero bakit? Makukuha mo ba yung sapat na kahulugan ng Ibrahim kung wala yung alim na yan? Hindi. So, ibig sabihin na ito ring rajulun alimun na ayap na kibuturun na
lafzun mufradun. Kaya di nga patiman na lahat ito tinatawag na lafzun mufradun. Hindi porkit dalawang salita tulad nung Abdullah na ubaya po nagkibutungaw na dalawang lafaz. Di, bagamat iisang lafaz lang yan. Ito sa mantik ha. Ito sa mantik. Kasi ang pinag-aaralan natin sa mantik na yung kahulugan ng salita. Yung kahulugan ng salita. Pag sinabi mong rajulun alimun, na iisa ang tinutukoy nun, sino? Si Ibrahim. Kapag sinabi mong hayawanon natik, iisa ang tinutukoy nun, sino? Tao. Pag sinabi mong bahay ampunan, iisa ang tinutukoy. Ariyo? Tulad ng itinawag mo sa basketball. Hindi na po na basketball, nagbuman na nakaturo. Dalawa, basket at saka ball. Diyan basket at saka ball. Hindi dalawang salita yun. Pero ano tawag mo doon? Dalawang salita o isang salita? Isang salita lang. Hindi mo lafzul mufradun. Para magkaroon siya ng correct na kahulugan na sabi mo basketball. Kapag ang vlog man, yan ang video. Ganon din na. Yun yung halimbawa ng Abdullah, yung basketball. Pagdating sa halimbawa ng Abdullah. Qurratus salam. Wal murakkabu. Wallahu a'lam. I-review ninyo yan ng maayos ha. Alam niyo mga, balikan nyo man yung sa taas niya, yung pinakataas. Ano ba ang tinatawag na mufrad sa mantik? O kaya sa madaling salita, isang salita sa mantik. Ang tinatawag na isang salita sa mantik. Na yung bagay na yun, na kahit pa mayroon siyang bahagi, lagi din kahit mayroon siyang parte, pero yung parte na yun, na hindi naman yun yung tinutukoy mo. Kahit pa sabihin mo na itong salita na hayawan, na nangangahulugan din na insan. Kahit pa sabihin mo na natik, nangangahulugan din na insan. Ngunit, tara din di ba? Ngunit, ito na hindi yun ang gusto nating sabihin. Ang gusto nating sabihin na hayawanon, natik. Hayawanon natik. Kasi ang gusto natin tukuyin na hayawanon natik, nagitod lang mo. Na pag sinabi mo hayawanon, normal. Kasi isang bahagi lang. Yung hayop na kumbaga na si isang lawa sa manusia na parang kamay lang. Ariyo. Kaya hindi naman yung tao na totally hayop talaga. Di ba no? Di ba no? Nakatulad din na nagsasalita, hindi naman totally yung tao nagsasalita lahat. Bakit? Kasi yung tenga niya ba nagsasalita ba? Hindi. Pero matatawag mo siya na tao kapag ibinigay mo yung salitang salita. At matatawag din siya na tao kung sabihin mo na hayop. Ngunit, kapag pinagdugtong mo yan, namiyatan to, nagkaroon ng iisang kahulugan. Na dahil doon sa pagbigay niya ng iisang kahulugan, na yun ang gusto natin. Ang itiman na lafzul mufrad sa taas. Huwa malay sa lahu juz'un. Nalito lang kayo dito sa baba, kaya hinati lang niya yan sa 4. Ibig sabihin, sabi niya, ang lafzul mufrad na pasok itong 4 na ito. Si isang mantik, natatandaan ninyo, sabi niya, na kahit saan man sa isa sa 4 na ito, napasok pa rin doon na tinatawag ng mufrad. Na yung butua meron doon mufrad. Na yung butua meron mufrad. Isip-isipin ninyo yung sa taas. Kasi yun ang layunin natin yung sa taas. Nabagyo nga 1, 2, 3, 4. Nabaya nga si di pa nga diyan, nagyang nga 1, 2, 3, 4. Di nga di pa nga diyan, nagyang uta sa taas, palmupradu. Na itong salita na ito na mahalaga, nasakop niya ito lahat. Pamanak, kasama na mga pudungan na, mananapat. Pasok doon sa gusto mong sabihin. Kung manalitan din discuss na yung maliit na yun doon sa taas. Buti ito. Mag-isipan nyo mabuti yan. Meron pa akong isang halimbawa tulad ng
tawag natin sa buntis, no? Sa Tagalog, no? Buntis. Ano yun? Nagdadalang tao. Di ano? Isa yung halimbawa dito, hayawanon natin, buntis. Yung buntis, nakatawagan yung doon sa nagdadala ng tao. Eh, maawid ba mo sa tiyan? Na kung sabihin mo nagdadala, nangangahulugan na ba sa buntis? Uwa, kati maawid na. Ito na awid na niyan, batay. Ariyo, ano? Pangalawa, na pag sabi mo tao, na bakit? Nangangahulugan na ba yung buntis na ta? Pati uwa. Yan o. Ngunit, hindi yun ang gusto natin. Yung salitang nagdadalang tao na kahit sa atin na hindi mo yung pamana sa madaling salita na lingaw tukod na hindi mo matatawag yun na jumla. Matatawag mo ba yun na jumla? Yung nagdadalang tao, matatawag mo ba na pangungusap? Hindi. Hindi mo yun matatawag na pangungusap. Sa atin na parang isang salita lang yun. Lagi doon sa pag-aaral sa Nahu, minsan ang kalima sa atin na yung isa. Zaidun, isang kalima. Yun ang sa atin, no? Pero minsan, yung isang kalima na meron din tinatawag na kalima, la ilaha illallah.